Magandang araw mga Ginoo at Binibini, and welcome back again to my YouTube channel. It's another episode of our journal series. So ngayon, alam kong walang cut to at hindi to i-edit. Talagang raw video lang siya. Kaya sisimulan na natin agad kung tungkol saan tong journal na to. Simple lang ako ngayon. Balak ko sanang mag-ayos, pero okay na to. Nandito ako ngayon sa Bataan. 10 days left na lang before ulit ang second year. At nasa plano ko na to na mag-vlog and mag-speak up about sa experiences ko all throughout the first year of BSA. Ngayon, since sinasabi ko pa last year na ipopost ko yung vlogs and videos ko tungkol sa SM Scholarship at NEU na videos nga at vlogs tungkol doon. Hindi ko pa siya na-edit all throughout the year. And I hope makasabay kayo sa vlog na to kahit pa paano may alam kayong context about sa nangyari sa akin. So, gusto ko tong i-share, tong journey na to, para kapag binalikan ko, marirealize ko kung gaano kalayo na yung napuntahan ko at kung gaano karaming mga karanasan ang pinagdaanan ko upang makapunta ako sa punto na yon. Pangalawa naman, naisip kong i-share to dahil gusto kong kapag binalikan ko rin tong video na to ay patutuwa ang future Binibining Jessa sa mga natutunan niya. At kaya rin ako nagsasalita ngayon sa harapan nyo para ma-inspire kayo at may matutunan kayo sa lahat ng sasabihin ko dito sa vlog na to or sa journal series na to. So, kumusta ba ako ngayon before entering the second year? So, nagkaroon ako ng planner for bakasyon, which is yung hobbies ko sa pagsusulat, pagbabasa, sa pagkanta, sa iba't iba pang gawain for self-improvement. And nag-focus din ako magpahinga at nagready din ako ng accounting preparation ko for second year. Dahil, okay, hindi ko na to masyadong i-share, pero I've been struggling pa. Meron akong internal struggle ngayon sa sarili ko lang. And ayoko muna siya i-share ngayon dahil hindi naman yun yung focus natin. So, kumusta ako ngayon entering second year? Excited. Excited for the new challenges at sa mga new learnings na matututunan ko sa mga susunod pang buwan. At kahit papaano, at peace ako. Dahil alam kong ginagabayan pa rin ako ng ating Panginoong Diyos hanggang ngayon. So, anong ang pinaka naalala ko kapag naisip ko ang buong first year? Is yung pinaka naalala ko, first thing na pumasok sa isip ko is hindi ito yung ginusto ko na journey dahil hindi yun yung ina-expect ko na mangyayari sa akin all throughout the first year. So, hindi ko ginusto itong pangyayari na to sa buhay ko. Dahil, isa lang naman ang gusto ko nun. Sa new era ako mag-aaral. Diba? So, yun ang pinaka naalala ko. Pero, naniniwala ako na yung pansarili nating kagustuhan ay mas higit pa sa plano ng ating Panginoong Diyos para sa atin. So, yun yung pinaka naalala ko in general. Okay? Sa first year. So, magsimula muna tayo sa simula. So, the big move from Olongapo to Angeles. Ano bang nangyari nun? Olongapo, di ba? Pero Bataan talaga ako. Yung Olongapo, Zambales, yun yung dati kong school nung senior high at junior high school. Na meron akong vlog ngayon, nabala ko din pa rin namang i-post. Talagang tinitake ko lang yung time ko at yun kasi may priorities tayo. Anong naging decision process ko? Bakit ko piniling lumipat sa Angeles? Na dapat nga sa Manila ako, di ba? So, yun nga,
mag-explain siya sa vlog ko about sa SM scholarship tsaka sa preparation ko for NEU. Hindi kasi siya expected dahil pinapapili ako between the scholarship and yung dream university ko. At maintindihan niyo kung bakit mas pipiliin ko ang dream university ko kaysa sa scholarship na alam ko naman mas makakatulong kila mama at papa. So, yung naging process ko ng decision doon is pinagpanata ko din yun. Umaasa pa nga rin ako noon na sana maging accredited kaagad ng SM Foundation ang NEU dahil gusto ko nga talaga sa NEU dahil doon, yun ang aking pangarap na universidad at alam ko nalalapit ako sa ating tagapamahalang pangkalahatan at lalong-lalo na andun yung templo. So, alam kong mas at peace ako. Yun ang ibig sabihin. Pero meron ako mga na-realize recently about doon. Na hindi talaga perfect lahat. Yung inaakala mo na ganito ang standard dito sa university na to, alam ko ganito, ganyan. Kasi mga kapatid sila, ganun. So, hindi ako nagsasabi dito para manira. Nagsasabi ako for awareness. So, ang na-realize ko is hindi perfect lahat. Lahat is may halong kabutihan at hindi ko sinasabi kasamaan na. Merong halong positive and negative na lang. Yun na lang ang sasabihin ko. So, pinili kong lumipat hindi dahil kagustuhan ko. Pinili kong sumunod sa gusto ng mga magulang ko at alam kong yun din ang pinaparating sa akin ng ating Panginoong Diyos nung time na lumipat ako ng eskwelahan at pinili ko ang National University Clark. So, mayroon akong isang memory na alala doon na pinagpipilian ko ang Holy Angel University, AUF, tsaka NU Clark. So, nung sa HOW, pumunta kami nun, di ko sure kung anong, basta August yun, August 1 siguro, July 31. Pumunta kami sa HOW, sarado. Pumipili kasi ako dun dahil yun yung mga credited na university sa Pampanga. Pinili nila mama yung Pampanga kaysa Manila. Kasi mas malapit at meron kaming kamag-anak doon. So, yun sarado. So, hindi naman rejection. So, ibig sabihin, kailangan kong tumingin ng ibang eskwelahan. And that day, dapat makapag-enroll na ako dahil malapit na ang pasukan. So, ang nangyari doon, pumunta kami ng AUF. Tapos, nabalitaan ko na kailangan ko muna mag-entrance exam. And then, mag-wait ako ng 1 week before ko malaman kung pwede ako doon sa school na yun. So, winate ko yung possibilities. Yung decision making ko kasi sa NU walang entrance exam. And ang naisip ko that time, rejection is redirection. So, hindi pa naman siya rejection totally talaga. So, binigyan namin ng chance pumunta sa NU, tas yun, nalaman ko na walang entrance exam. Hindi sa pinipili ko yung mas madali. Dahil, alam ko sa sarili ko, hindi ako handa mag-exam nun. Dahil, galing pa ako sa emotional, paano ba tatawag ko dun? Kasi, hindi ako talaga 100% okay nun. Dahil, sa nangyari, ng pagpili ko dyan, sa scholarship, tsaka NEU na yan. At maraming talaga nangyari sa akin before yun, nung time na yun. Kaya, mas pinili ko yung mas madali na path for me. And, ang iniisip ko nun, kasi, ang priority kasi nun is, that day, dapat, meron na akong school na ma-enrollan. Hindi ako agad makakapag-enroll sa AUF. So, pinasi ko rin siya sa priority namin nila mama. So, pinili ko ang NU. So, yung naging process ng decision ko. First time kong lumayo sa pamilya. So, paano ko ba hinarap yun? So, after din na, naghanap din kami ng dorm. So, sa tapat ng AUF, unang nakita ni mama, si Tita Rose. So, mention ko dito si Tita Rose. So, nagwawalis si Tita Rose nun. Last year din to. Yeah, last year ng August. Tapos, nag-inquire kami and then, ayun na kagad, yung napili namin dorm. Kasi nagustuhan ni mama yung vibe at alam ni mama na strict si Tita Rose. So, ako naman, may mga times na nasanay ako sila mama talaga nagde-decide para sa akin. Pero kailangan nating matuto sa sarili natin na mag-decide tayo dahil at the end of the day, tayo pa rin naman talaga. Ang mga magulang natin ang gumagabay sa atin dyan. At ang aral din ng ating Panginoong Diyos ang gumagabay sa buhay natin.
sa pagde-decide natin. So, at the end of the day, kailangan mo matutong mag-decide for yourself. So, may time na humingi ako ng, parang, nagsabi ako naman, nag-speak up ako, Mama, parang kailangan ko rin mag-decide para sa sarili ko, na hindi ko laging nakadepende din sa inyo. Hindi ko sinasabi para lang, para parang bumukod na tayo sa parents natin, na ibig sabihin, sa mga simpleng bagay na, kunyari, anong kakainin mo? 'Di ba? Sa mga problema sa school, 'di ba? Dapat matuto kang mag-decide for yourself kasi hindi naman all throughout your life merong nandyan para sa'yo. Well, that's the truth talaga. Pero pinaka-totoo talaga doon. Alam natin, ang ating Panginoon Diyos ay kasama natin. So, first time ko lumayo sa kila mama at papa. Nang ganun kalayo, na kailangan kong tumayo sa sarili kong paa at kailangan kong mabuhay na sa sarili ko. Pero syempre yung pera, hindi pa rin naman talaga sa akin. Hindi pa naman ako nag-work. Okay? So, paano ko ba hinarap yun? Sa totoo lang, may mga times na hindi ko naman talaga laging kasama sila mama at papa nung high school ako. Kasi tumitira ako sa tita ko. Nanay ni Eden. Yun. So, di man siya first time dahil naranasan ko na rin naman na malayo din sa kanila, ganyan. Pero iba to kasi mas malayo, tapos ikaw lang talaga yung nandun, wala kang kumag-anak, diba? So, hinarap ko siya in a way na sa umpisa, simula nun, talagang nag-adjust talaga ako. Lagi ako nasa bahay nung ate ko doon, dahil syempre, naghahanap ka ng familiar na something para sa'yo dahil nakakapanibago lahat. Hindi natin ipaghahaila yun. Kasi nakakapanibago talaga. Yung adjusting period is hindi ko na lang din na namalayan kung gaano katagal. Pero feel ko months yun. Kasi, nung na-realize ko na parang unti-unti na ako naging focus sa pag-aaral at sa mga responsibilities sa mga inako ko, nawala sa isip ko yung thought na ako lang mag-isa. So, yun. Kinarap ko siya. Kumuha ko ng mga responsibilidad. Tapos, nag-focus ako sa ACADS. Yun. In terms sa pagiging Iglesia ni Cristo ko, kumuha ko ng, nung simula nun, kalihim dapat talaga ako. Tapos, naging estudyante ako ng guro sa PNK. Nag-aaral ako nun. So, hanggang ngayon pa rin naman, mag-graduate ako this year. So, ngayon, isa yun sa way na hinarap ko, coping mechanism ko, na hindi ko maalala na ako lang mag-isa. Yun, mayroon akong responsibility sa church. Tapos, naging class mayor ako, 2 term. And then, kumuha ako ng position sa org, sa school. And, kinuha ko talaga yung mga leader roles sa mga group projects. At focus talaga ako sa ACADS. So, hindi ko siya masyadong naisip that time kasi nga, yun. At inarap ko rin siya sa pagpapanata din, syempre. Kahit alam ko sa sarili ko na, may journey ako na medyo hindi ko masabi dito eh. So, ayun nga, ang first few days ko sa dorm, yung unang gabi, ang tahimik talaga. Yung aircon talaga yung naririnig ko. So, kausap ko pa sila mama sa chat nun. Nilakit ko pa nga yan eh. So, hindi ako sanay actually. Siyempre, hindi ka masasanay. And, kailangan mong harapin yung present. Kasi, yan yung naging takbo. Kasi, ganyan din naman may sa ako nasa NEO ako. Kasi, naka-dorm din ako dun. Hindi ko lang inaasahan na, dito pala ako sa Pampanga. Yun. So, at first, parang binabaliwala ko yung kalungkutan ko. Alam ko, nalungkot talaga ako. Parang, realize ka, ako na lang mag-isa. Pero, hindi ka naman talaga nag-iisa. Physically, oo, nag-iisa ka. Pero, yun, grateful ako sa mga tao, lalo na sa mga kamag-anak ko, na nandun sa Angeles, sila. Sabihin ko na dito dahil alam ko naman journal ko to. Sila Ate Ming, si Ate Daisy, sila Kuya Franz, sila Kiko and Kika, yung anak nila. Tapos, sila Kuya Raf, tsaka si Ate Pelin. So, silang pito is nandun din sa Pampanga. Hindi man kasi ako pwede doon tumuloy. So, may mga times sa pag walang pasok, andun ako. Actually, kahit may pasok. Kasi nga, hinahanap ko yung familiarity.
Iba pa rin kapag may pamilya kang kasama sa journey mo. Totoo yan. Kaya, kayong mga nakikinig ngayon dito na kasama niyo yung mga magulang niyo, kayong pamilya niyo, iba yung support kapag physically nandyan sila. Pero hindi ko sinasabi na mas piliin nyo na meron kayong pamilya. Siyempre, iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. So, maging grateful din kayo. Ano man yung maging, natin sa present, maging grateful tayo dahil may reason kung bakit tayo nandoon sa present na yon. At ang ating Panginoong Diyos ang nakakaalam na mas makakabuti para sa atin. Yun naman sabi ko doon. So, grabe. Ang dami kong set of questions na nandito. At parang ilang tanong pa lang nasasagot ko. Tapos, 15 minutes na tayo. So, napapaisip ako gaano kahaba tong journal na to. Baka hatiin ko na lang siya. Grabe, hatiin ko. Pinakamatagal na yung 30 minutes. Actually, 20 minutes. Okay, so, sige. Pinaka-challenging part ng pagiging independent, yung kailangan mo. Alam nyo, ang naalala ko, ang daming nangyayari nung bandang first term ko. Like, hindi usual siya na pangyayari sa high school. Ibang-iba nga siya. Ibang level ang college sa high school na. Pansin ko. Lalo na din, nung nag-start ako na, yun nga, mag-dorm. So, ang pinaka-challenging part sa pagiging independent para sa akin, mag-decide ka. Pagdedesisyon para sa sarili mo. Paano ko nasabing challenging? Kasi marami ka matututunan about sa sarili mo. Malalaman mo yung strength, weakness mo, gusto mo, ayaw mo, and gagamitin mo yung mga nagamit mong payo ng mga magulang mo at wisdom from our Lord God para mag-decide. Yun kasi siya. Yun yung pinaka-challenging sa pagiging independent. Hindi sa kung anong pagkain ang kakainin mo o kung anong lulutuin mo. Hindi. About talaga siya sa pagdedesisyon in general. Yun ang masasagot ko doon. Which is challenging, makes us grow. Diba? So, paano ko natutunang alagaan ng sarili ko? Budgeting, food, laundry. Ay, wow, I love this one. Alam niyo kung gusto ko sa budgeting, ng pinaka tumatak sa akin is, ganito si mama. So, like, natutuwa ako na may mga habits or traits si mama na tawag dito, nakuha ko ganyan. Kasi si mama, may siya mag-budget. Ako, in-apply ko yun, yung college. Siyempre, dapat, hindi ka basta-basta pagbabawas ng pera, di ba? Dala naman tayong, wala pa tayong work, parang ganun. So, yung pagbabudget, tsaka pag-savings, meron akong, ni-ready or like, pinasukan na business. Pero, di naman siya business talaga na ako talaga humawak. Parang reselling. Pabango siya. So, yun. Inano ko din yun kung sakali may gastusin din sa school, ganyan. Sa, food. Yun nga. So, ang vision ko pa din is magpabigat ako hanggang ngayon. Andun pa rin naman. At kumain ng clean. So, wag laging fast food. So, recently, meron din akong dyan. Struggle. Kasi, syempre, you're torn between pagpili mo ng convenient para sa'yo. Kaya, importante na maging balance pa din. Lalo na, actually, pinaka-importante din yung food kasi sa health mo yan. Nakadepende dyan yung energy mo, lalo na sa pag-aaral. So, paano ko nga ba natutunan alagaan yung sarili ko? Dati pa lang naman, senior high, like, alam ko, high school, mahilig na ako sa self-care. Kasi, advocate talaga ako ng self-love at self-care sa sarili ko nun. Hindi lang ako masyadong vocal kasi there's something with that. Ayoko na i-share dito. So, importante, na maalagaan mo yung sarili mo, lalo na nag-aaral ka. Natutunan ko alagaan ng sarili ko, matagal na, mas nag-improve lang ngayon. Tapos may mga natutunan pa akong another way para pahalagaan ng sarili natin. So, specific na topic na lang yan kapag nag-journal tayo. So, may mga funny, awkward dorm moments ba ako? Meron. So, kaso inisip ko yung time. Okay. Itutuloy natin sa next part.
Okay lang kahit tumaba to, basta alam ko, sulit pa din to. Okay? So, see you on the next part. Goodbye.